May nagsabi sa akin, nakikipag-live-in daw ako. Hi, my name is Adrian Milag and welcome again to my vlog. First of all, gusto ko muna mag-shoutout sa supporters ng aking vlog na sina Abeta Ledon, Dosan, Eleanor de Guzman, Lita Aison, Ronald Antonio Benida. Thank you so much for supporting my channel. And another shoutout sa mga nagbigay sa akin ng super chat na si Brother Norman Panganiban. Kamusta bro? So thank you so much for your support. So subscribe kayo sa kanyang YouTube channel, Norman Panganiban. Very inspiring yung mga content na ginagawa niya. And again, for EU Soul for giving me again the super chat. Thank you so much, sis, for your generosity. May God bless you more abundantly. Okay? So, alam nyo ba na merong isang comment na sobra talagang kahindik-hindik yung sinabi sa akin. Okay? Ito yung sabi niya, Sir, I hope mapakasalan mo na ang finance mo. Kailangan ko yata ng budget 101, di ba? Pero, tinutukoy niya dito is fiancé. Ito sabi niya, it's not acceptable to God living together without blessing from God. Ito pa, it's grievous sin. Humahanga pa naman ako sa iyo being a good Catholic. Please marry her. Pasensya na sis, hindi kasi ako nagpapakasal sa finance eh. Alam mo, nung nabasa ko tong comment niya na to, talagang hindi ko nagustuhan na talagang sinagot ko siya at na-post ko pa to sa aking page. Tamang-tama to sa vlog na gagawin ko ngayon. Actually, meron akong i-share sa inyong talk regarding sa naging Pasko dati. And gusto ko lang sagutin tong comment na to na sinabi sa akin. First of all, ay hindi po ako nakikipag-live-in. Ako po ay taga Cavite at ang fiancé ko ay taga Bulacan. So, bumabiyahe pa ako ng almost 2 hours, okay, once a week para lang magkita kami. Kasi kami po ay naniniwala sa old school fashion. Okay, hindi po sa amin uso-uso, hindi po sa amin uso ang pakikipag-live-in. Diba? Kasi may nabasa din ako na comment na uso na daw yan ngayon. Yan ay new normal. Pero ako naniniwala pa rin ako sa old fashion, sa old values, which is doing what is right. Matuto kang magsakripisyo at maghintay. Tama? And, di ba, hindi naman sa pagbabrag sa relasyon namin ng aking fiancé that we are doing our best to practice chastity and purity. Yes, with the grace of God, di ba, talagang hindi madali yun, but we are trying and doing our best to do that. Kaya napakasakit na sabihin sa'yo, parang may mag-assume at mag-judge na ginagawa mo yun, which is hindi naman, di ba, parang wala naman ako pinakitang any reason para pagdudahan ako. May pinakita ba ako sa vlog ko na magkatabi kaming matulog? Wala naman, di ba? Pwede yung finance ko, magkatabi kami matulog, yung pera, di ba? Yes, hindi ako perfecto. Meron akong nagawang pagkakamali in the past. 10 years ago, kaya ako naging single dad kasi naging marupok ako, naging mapusok ako. Pero I learned so much from that mistake. And yung mistake na yun is naging blessing in disguise sa akin na dumating sa akin yung anak ko na si Rian at siya yung nagturo sa akin. Siya yung nagturo sa akin yung salitang sacrifice and responsibility. At matuto akong maghintay at hindi unahin palagi yung sarili ko, but I learned to die to myself and embrace my cross.
Kung sino man to nag-comment na to, I forgive you and God bless you. Okay? Wag po tayo kaagad mag-assume ng mga bagay na hindi po natin nalalaman. Okay? So, bago po tayo magsalita, alamin po natin mabuti kung ano talaga yung totoo. We are entitled by our own opinion, but we are not entitled by our own facts. Especially kung masyado ng personal. And today, meron akong gustong i-share sa'yo na talk ko ulit sa Peace Imus regarding sa naging experience ko as single dad. Dito, shinare ko yung mga naging life lesson ko dun sa last 10 years ago. Kung ano yung mga natutunan ko dun sa experience ko na yun, dun sa painful experience ko na yun nung nakipag-iwalay sa akin yung mother ng anak ko, at ano yung naging journey ko as a single dad. Okay? And I'm sure na mabe-bless at ma-inspire ka dito sa talk na to. Okay? So, stay tuned. Hallelujah. Speak to us today. Our Bible verse for today is from Romans chapter 8, verse 28. Can we all read this? And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Alam niyo, itong verse na to, ito yung life verse ko eh. I mean, simula nakita ko, grabe, sabi ko, ito yung pinanghawakan ko nun. You know, naniniwala ka ba kayo that God can turn your pain into your gain? Yes. That God can turn your test into your testimony. Yes. Your mess into your message. You know, recently, nagbabasa ako ng Catechism of the Catholic Church. Pakita natin. Ang ganda na ito, grabe. Kung gusto nyo ma-enrich yung Catholic faith nyo, I really suggest na magbasa kayo nito, Catechism. Alam nyo, meron doon some part na sobrang nag-struck sa akin. Sabi doon, na kahit sobrang dami ng kasamaan sa mundong to, God is still in control. Na-imagine mo na, kung may pinagdadaanan ka ngayon, God is still sovereign to your problem, and God can turn it around. And you know, may reason bakit ka may crisis ngayon. Kasi sabi dito, pakita natin, balik natin yung sa verse, who have been called according to His purpose. So what purpose? God can use you. God can use your pain. You know, your greatest testimony comes to your greatest test. Amen? You know, the title of my talk today is all about my solo parent journey. Actually, ginamit ko lang itong title at parang medyo catchy. Pero ang totoong title ng talk na to, and this is our one big message today. Are you ready? Yes. God can turn your crisis into your crown. Can you greet someone's hands and tell to that person, God can turn your crisis into your crown. You know, if you don't know my story started when my soon-to-be wife, the mother of my child, mother ni Rian, nung naghiwalay kami. Alam niyo, tandang-tanda ko yung huling salita niya noon. Sabi niya noon, wala nang tayo, huwag ka nang umasa. Alam niyo, nung narinig ko yun, grabe, parang nag-slow mo yung paligid ko. Yung parang, it broke my heart into million pieces. Parang akong dinurog, it was devastating. Sabi ko nung, paano na kami? Kami na lang dalawa ng anak ko. And that time, I was 21. 21 years old. Last year lang yun. Joke lang. You know, graduating student pa ako nun of nursing. And I'm not prepared emotionally, spiritually, and most especially financially. Alam mo, hindi ko alam paano magpalaki ng isang anak, ng bata. Alam mo, na-realize ko, ang pagiging parent ay isang skill na dapat nating matutunan. Alam nyo, sa Congress, ang dami-dami pinapasa, or sa Senate, daming mga batas, di ba? Alam mo,
isa sa dapat ipasa nila na batas, ay magkaroon ng subject na how to be an effective parent. Because parenting is a skill. Hindi yan through experience. Kailangan may magturo sa may mag-mentor. Alam mo, hindi madaling maging magulang, lalo na kung ikaw mismo, hindi mo alam paano alagaan ang sarili mo. Ika nga, dapat ipasa mo muna yung 101 at yung adult one-on-one bago ka maging parent. Because parenting, you need to make a lot of sacrifices. Kung hindi ka selfless, hindi ka magiging effective na parent. Alam ko, hindi common yung pinagdaanan ko na sa akin naiwan yung anak ko. Pero God has a better plan kung bakit ko itong pinagdaanan. You know, my experience as a single dad taught me a lot of lessons. At ito yung gusto ko i-share sa inyo ngayon. Alam niyo, hindi ko sinasabi na expert na ako sa area na to. Kahit dahil hanggang ngayon nag-struggle pa rin ako. Pero alam niyo, masasabi ko na, if that breaking did not happen, wala ako sa harapan niyo ngayon. You know, my prayer is that through this talk, that you will experience the love of God. You will experience His mercy, His goodness. That you have a God of a second chance. Alam niyo, itong talk na to, hindi lang to exclusive sa mga single parent. Kaya iniisip niyo, hindi naman ako single parent, paano kung makaka-relate yan? You know, this talk is designed sa mga taong may malaking pinagdadaanan sa buhay. And whatever you're going through right now, God can turn your crisis into your crown. Amen. Can you bow down your head and let's pray? Father in heaven, today we humbly ask for your grace to sustain us in whatever trials that we are suffering today. Lord, we believe that you are in the midst of our trials, and whatever we've been through right now, we will just hold on to your promises and let this talk speak to us in a mighty way. In Jesus' name we pray. Amen. Praise you, Jesus. Come on, let's clap our hands to God who is merciful and is good and faithful. And you know, today I will share to you the 5 powerful life lessons I learned as a single dad. How many? Lesson number 1 is trust God in your trials. Sabihin nyo nga, trust God in your trials. You know, ang problema, mga trials, parang ulan yan. Alam mo yun, kahit mabuti, masama ka, lahat tayo, walang excuse, tatamaan ng problema. Yes? Hindi natin pwedeng iwasan yun. Lahat tayo qualified magkaroon ng problema. But here's my question. Do you trust God when you have crisis? Yes? Parang daling sabihin, pero ang hirap gawin, di ba? Alam niyo, ako mismo, kahit ako na nagpipreach, minsan pag may problema, parang minsan may doubt ka, minsan nagkakaroon ka pa rin ng fear eh. Tama? You know, many years ago, yung ex ko, nung ako naghiwalay, nag-cause yun ng one terrible fight na yun na yung nagtumuldok ng lahat eh. Parang, yun na yung tumapos. You know, our relationship started sweet, but had a bitter ending. Classmate ko siya nung I was in nursing school. Then after 2 years of our relationship, I got her pregnant. And that time, we are about to graduate in nursing. Yes, dalawa po naging diploma ko nun. Alam ko parang ginajudge niyo ako sa mga mata niyo, di ba? Huwag niyo po ako judge, di ba? Maaga ako lumandi, parang ganun eh. Di ba? Pero alam niyo, kailanman, alam niyo kung kailan nalaman ng mga magulang ko na magkakaroon na sila ng apo. Alam niyo kailan? Tanong niyo sa akin, kailan? Nung nandun na siya sa delivery room, manganganak na. Natago ko ng 9 months
sa magulang ko na magkakaapunan sila. Grabe, di ba? Ganun ako kaduwag, ganun ako ka-irresponsible ng mga time na yon. Ang hirap, grabe. Then after that, after niya mga anak, nag-live-in kami. And ano yung na-expect nyo? Two and young, immature individual nagsama sa isang bubong. And we had an unhealthy, filthy, and selfish relationship. It became toxic for both of us. We're living in sin. We're living in sin. Nag-live-in kami. Pero hindi ko na-realize yung mga time na yun. Kasi for me, kala ko tama yun. Basta mahal namin isa't isa. You know, sinubukan ko pang i-save yung relationship namin. Lumuhod ako sa harapan niya. Lahat ginawa ko. Pero wala na talaga. Then one night, ito hindi ko ito makakalimutan. Itong experience na to. Nung tawag ako ng tawag sa kanya, kasi hindi niya na sinasagot yung mga tawag ko, tawag ako ng tawag sa kanya. Then one night, merong sumagot. Boses ng isang lalaki. Ang sabi niya, tinanong ko siya, sabi ko, sino to? Tapos sabi niya, asawa niya to, huwag mo na kaming guluhin. Parang, boom! Parang sinapak eh. Alam mo, parang nag-slow mo yung paligid mo. At nung time yun, parang binuhusang ng malamig na tubig. At hindi ko alam gagawin ko. Nanginginig ako. At di ko, alam mo, bigla na lang tumutuloy yung mga luha ko. Hindi ko na alam gagawin ko. At nung time na yun, isa na lang gusto kong gawin. Tanong niyo sa akin, ano? Magpakamatay na. Alam niyo, nung oras na yung ginawa ko, pumasok ako sa kwarto, kumuha ako ng knife. Buti na lang nakita ako ng kapatid ko. Buti na lang. Kasi masakit yun, di ba? Naagapan, and then, yung tipo na every night I cried. Naranasan yun. Sino dito yung kaka-break lang? Meron ba? Tumatawa siya. Meron. Di ba yung tipo na makakatulog ka na lang dahil kakaiyak? Makakatulog ka na lang, pagod ka nang umiyak. Alam niyo, suki-suki sa akin noon Love Radio, si Papa Jack. Palagi akong nakikinig yung advice niyo noon. Tapos mas lalong tumitindi yung sakit eh. That time, I'm working as a nurse sa isang private hospital. And ano na-expect niyo, hindi na ako makapag-function ng mabuti. Alam niyo yung tipo na mali-mali na yung ginagawa ko, yung gamot, pang lagnat, nabibigay ko, gamot pang diarrhea. Grabe, kaya yung pasyente constipated eh. Kaya ano yung ginawa, nung may ng hospital, tinanggal ako. Imagine, wala ka ng love life, nawalan ka pa ng career, yung kakarampot mong sweldo, nawala pa. Alam niyo ano natira sa akin? Tanong niyo sa akin ano? Pagiging pogi ko na lang. Joke yun. Joke. Alam mo, joke yun. Kaya tumawa eh. So sabi ko sana, kung di kayo tumawa, joke yun eh. Diba? Ano niya, awang-awa ako sa anak noon dahil hindi niya deserve na magkaroon ng isang broken family. Kaya nung tayo isang tinatanong ko si Lord, bakit? Bakit mo yan mangyari yun? Alam niyo, tanong ako ng tanong sa kanya, first time ko nagtanong sa kanya ng ganon. Alam niyo, first time ko rin na-experience that God spoke to my heart. First time. Hindi yung sinabi yung nagsalita ng Diyos, hindi yung bumaba yung Diyos sa harapan ko, sinabi niya, Adrian, hindi ganun ha. It was an impression. Impression na hindi mo alam kung saan nanggaling yun. Alam mo sabi niya, Adrian, huwag ka nang umiyak, ako nang bahala sa'yo. Alam niyo, nung time na yun, pag may problema, wala na akong magagawa eh, nawala na lahat. Ang tanging magagawa ko na lang is magtiwala sa Diyos. Yes? Alam niyo, pag kayo may problema, pag nawala na lahat sa inyo, ang tanging magagawa niyo na lang is magtiwala sa Diyos. Yes? You know, I experienced pruning. Sabi niyo nga, pruning. Alam niyo yung pruning? Hindi ito yung parang na babaliw, praning yun, diba? Pruning. Pruning is ginagawa to ng farmers. Diba? May pinuputol ang farmers na isang branch na kung alam niya, kung yung branch na yun is kaya parang hindi nagiging sagabal to para mag-spread yung nutrient do sa halaman. So tatanggalin niya yun para mas manorish yung halaman, para mas lumaki. You know, in life, ganun din eh.
God is like a farmer. Kung meron siya nakikita sa buhay mo na hindi na nakakatulong sa'yo, ipuprune ka niya. Kasi yun ang reason bakit hindi dumadaloy ang blessing sa buhay mo. Pwedeng sa bagay, sa pera, sa isang tao, or even sin. Alam niyo, tinanggal ng Diyos yung taong na yun kasi alam niya na hindi na yung makakabuti sa akin. Parang naramdaman ko, God says, I have a better plan for you, Adrian. And lesson number 2 is be part of a spiritual community. Kaya palakpakan yung sarili niyo dahil nandito kayo sa feast. Diba? Alam niyo, ako, one of my life savior, when someone invited me to attend Feast PICC, it was October 24, 2010. Grabe, yan. No? Tanda ko yan. Alam niyo, I'm in the verge of giving up na eh. Mag-give up na talaga ako. Parang ayoko na eh. Then, one of my co-worker in the hospital invited me to attend Feast PICC. Alam niyo, nung pagpasok ko pa lang sa Feast PICC yung time na yun, grabe sumalubong na sa akin kagad yung mga ngiti ng mga servant. Ganun din naman naranasan niyo dito, di ba, sa PCUs? Di ba? Ninitihan na kayo ng mga servant. You know, I felt that time, I feel that I'm home. Then, nagmas kami, then after that, nag-preach na si Brother Bo Sanchez. Alam niyo yung time na yun, experience na to, yung parang yung preacher, kilala ka. Parang kilala mo ba ako? Parang gusto mong sabihin sa katabi mo, sinabi mo ba yung problema ko dito? Parang gano'n, di ba? Parang, he speak exactly sa kung ano yung pinagdadaanan ko. Then, suddenly, he dropped a word that hit my heart and my soul. Sabi niya doon, your biggest problem can become your biggest blessing. Sabi ko, grabe, problem, blessing pa. Parang hindi ako mapaniwala ng time na yun, pero grabe, parang gusto ko talaga panghawakan, maniwala na ang problema ko ay magiging blessing ko. You know, that time I felt the mercy of God. Sinasabi niya, trust me, everything will be alright. You know, my healing started because of those people that surrounded me at the feast. Because they accepted me, they loved me. And then I began to be part of light group. Nag-sign ako sa single parent light group. Then sumama ako sa kanila. Alam niyo, pag nasa LG kayo, sino ka may LG na? Alam niyo, pag nasa LG kayo, pag may problema ka, pag nag-sharing na kayo, yung problema mo mangliliit eh. Tama? Na parang mas malaki pa pala yung problema nito. Ba't ako reklamo ng reklamo? Siya ang laki ng problema niya. Tama? Alam niyo, every week, ganun yung nangyayari sa akin. Tapos nag-iiyakan kami, kulang na lang, magtayo kami ng swimming pool, kakaiyak. Grabe. Pero after na sharing namin, we felt relieved. We felt that sobrang gumaan yung pakiramdam namin. You know, hindi madaling mag-move on, yes? Pero kung kasama mo yung mga brothers and sister mo, mas madali. It will not happen overnight. But kung meron ka mga kasama sa struggle mo, mas magiging light ang burden mo. Alam mo nung time na yun, merong magandang plano sa akin ng Diyos dahil dinala niya ako sa mga tamang tao, sa community na sinasamahan ko, para buuin muli ang sarili ko. Kaya I highly suggest na kung may pinagdadaanan ka, tama, na nandito kayo sa feast. Di ba? That whatever you're going through, find a right spiritual community. Kaya magpasalamat ka sa taong nag-invite sa'yo dito sa feast kung katabi mo yan. Sabihin mo sa kanya, hawakan mo kamay niya, sabihin mo, friend, super thank you na dinala mo ako dito sa feast. Mamaya pagkatapos ng feast, dilibre kita ng samgyupsal. Yung isa natigilan, parang sandwich, di ba? Alam niyo, this is a big process of healing. Because illness is not just physical, it's spiritual. Yes? And don't hide and take all matters into your hands. Go back to God who created you by being part of a spiritual community. And lesson number 3, find mentors. Sabi niyo nga, find mentors. Sabi dito sa Proverbs chapter 27 verse 16, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. There's a saying that
we must learn from our own experience, yes? Pero mayroong mas better dito. You must learn from other people's experience. Kaya ang best way para matuto is matuto ka na sa pagkakamali ng ibang tao. You know, as a single dad at the age of 21, I had no idea how to raise a child. Grabe! Magpalit ng diaper, magpadede, caring a child, maging role model, di ko alam yun. Diba? Grabe, walang turo sa akin paano gawin yun. Yung tipo na, alam niyo yun, yung tuwing gabi, iiyak, di mo alam, di mo maintindihan. Ano ba? Ba't ka ba iyak ng iyak? Ano ba ka ng dede? Or ano, di mo alam. Lalo na pag may sakit yan. Di ba? Pag baby, hindi nagsasalita eh. Iyak nang yan, di mo alam kung ano nararamdaman. Nagtataranta ka, lalo na tas tumataas yung temperature, ikaw punas ka ng punas eh. Halos di ka na makatulog. Ang hirap. Grabe, it was difficult. Lalo na pag nagtatantrum, iyak nang iyak. Kaya grabe. I was so impatient. Madaling uminit ulo ko at get easily irritated ng mga panahon na yun. Kaya naging challenge sa akin pagpapalaki ng bata. Alam niyo, ito pa ang challenge. Paano ko mabibigyan ng values yung anak ko kung ako mismo may struggle sa values ko? But you know, God is good and faithful. He just led me sa mga tamang tao para magturo sa akin. Napalibutan ako ng mga great parents who listen to me and who mentor me. And kaya, ito, if you're a parent, I highly suggest yung love language na book. Pakita natin. 5 love languages of a children. Yan. So, dyan kasi mas mapapakita nyo sa mga anak nyo kung yung way of love, saan sila nakadesign. Sobrang na-bless ako ng libro na I highly suggest na bilhin nyo yan. You know, 9 years ago, a guy named Noli Benavent, my light group head, ito siya. Siya yung unang naging mentor ko, di ba? Kumbaga siya yung parang naging prophet ko eh. Alam mo yun, sabi niya sa akin, una niya ako nakita, sabi niya, Adrian, parang kang diamante na binabalutan ng mga bato na kailangan lang linisin. Yung mga panahon na hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi niya, pero itong taong to sobrang naniwala sa akin. Siya yung naging LG head ko. Siya yung umalalay sa akin nung mga panahon na may pinagdadaanan ako. Alam mo, Diyos, magpapadalay ng mga tao, kung ibibigay mo lang, susurrender mo yung sarili mo sa Kanya, magpapadalay ng tao na mag-guide sa'yo. Kaya ngayon, i-flex ko lang yung mga taong naging significant sa buhay ko. Okay lang? Throughout my healing process. First is, si Doc Bong Inchong. Pakita natin. Yan. Si Doc Bong Inchong, siya yung unang naging first ministry head ko sa medical ministry. Doon sa Queens Bay Area pa ng mga panahon na yun. Siya yung unang naging mentor ko. Siya yung naging reason bakit ako naging worship leader. Bigla na lang sinabi niya sa akin, all of the sudden, Adrian, mag-lead ka nga ng worship niya. Meron tayong event next month. Kaya ako naman, ano yun? Sige, lead ako. So, kaya yun, doon nag-umpisa. Naging worship leader ako dahil dito sa taong to. Next is si Coach Obed Cabrillas. Yan. Radical training coach namin ni Brother Rex sa Radical. And dahil sa kanya, naniwala ako sa full potential ko na meron pala akong gifts and talents within me. Sobrang na-bless ako nung naging part ako ng Radical training. And next is Father Tom. Isa siyang Mexican priest. Siya yung tumulong sa akin na tuluyan ko patawarin yung mga magulang ko. Yung mga pain na nangyari sa akin. Siya yung naging dahilan nun. And next is the late Brother Mark Santo Tomas. Yan. Ito yung Santo Tomas family. Ito si Brother Mark. Namatay na siya last 2 years ago. Grabe alam niyo paano ito namatay? Habang nagtutok. Nagsiserve. Di ba grabe, di ba? Talagang faithful servant of God. And nung time na yun, kilala ko na siya kasi he's one of the board of nursing. Kasi nurse ako eh, so sila yung gumagawa ng board exam. Kaya nagulat ako, nung napunta ako sa PIACs, nagulat ako nandoon siya. Then, pero
Tapos yun, nagkaroon ako ng opportunity na mas makilala siya at buong family niya. Alam niyo yung tipo na dumating ako sa point na wala na akong pamasahe nung matin pa ako sa FIS PICC. Pero sila hinahatid nila ako every Sunday sa bahay namin. Grabe. Parang tinanggap nila ako bilang family. Sabi, syempre lahat ng mentor natin. Pero specifically, siya yung naging mentor ko sa Truly Rich Club dahil sa pag-ayos ng finances ko. Yan. So alam nyo, sobrang marami pa akong kailangang pagpasalamat dito ng mga tao sa healing process ko. Kung isa-isahin ko yung mauubos na yung oras natin. Full day to. But my ultimate mentor is God. He reparented me, He guided me every single day on how to raise my daughter. Yes? And lesson number 4 is love yourself. Sabihin nyo nga, love yourself. Love yourself. Alam nyo, tayo mga tao, meron tayong love tank. Sabihin nyo nga, love tank. Yung love tank na yan, si Lord lang ang nakaka-fill nung hole na yun. Alam nyo, loving yourself is all about allowing God to love you first. Because how can you love others if you yourself wala kang pagmamahal? Paano mo mamahal ibang tao kung di mo kayang mahalin ang sarili mo? Tama? You cannot give what you do not have. Kaya sabihin mo sa katabi mo, narinig mo yun. Diba? Kaya grabe dito, alam niyo yun, pag may narinig ako, pag nagmahal daw siya, wala na siyang tinitira sa sarili niya. Buong buo binibigay niya. Grabe, diba? Mali-mali yun. Friend, magtira ka sa sarili mo. Dahil ang totoong pagmamahal is marunong ka munang mahalin ang sarili mo. Yes? Diba? Huwag ka magpakamartir, te. Grabe. Then how can you able to give love if you yourself, you cannot love? Tama? Alam nyo, admit ako nung dati, nung panahon, nung kami pa nung ex ko, siya yung pinangtapal ng love tank ko. Nakala ko siya magpupuno ng buhay ko, pero mali. It destroyed my life. Kaya nung after na maghiwalay, nag-decide muna ako maging single. Hindi muna ako nag-girlfriend. Seryoso yun. Parang hindi kayo niniwala. Diba? Never ako naghanap ng mga time na yun kasi nag-focus ako on finding my purpose and mission. Nag-focus ako mag-serve kay God, mag-focus ako ayusin at buuin yung sarili ko, nag-focus ako na alagaan yung anak ko. May mga single ba dito? Yung mga single dito, I highly recommend, kung hindi mo pa alam ang purpose mo, huwag ka muna mag-jowa. Sinasabi ko sa'yo, pares kayong maliligaw. Diba? Finding your purpose first before you find someone. Amen? Then at that time, ay unti-unti, natutunan ko mahalin ang sarili ko. I decided to love myself and like myself. Lesson number 5 is dream again. Sabihin nyo nga, dream again. God has promised this verse. Tingnan natin from Jeremiah 29 verse 11. Sabay-sabay natin basahin. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plan to prosper you. Alam niyo, sikat na sikat tong Bible verse na to para i-motivate tayo. Yes? Pero alam niyo ba yung story behind this Bible verse? Si Jeremiah, siya yung kasi naging author nito eh. Noong mga panahon na nasa captivity ng Israel, yung nasa lowest point sila ng buhay nila, doon sinabi ni Lord tong verse na to. Ha? Noong panahon na sobrang down na down sila, doon to binigay ni Lord yung promises na to. And kaya ito yung sinasabi ng Diyos sa atin eh, na in spite of your crisis, in spite of your difficulty, alam ko mahirap, pero matuto kang mangarap ulit. Sabi mo sa katabi mo, friend, alam ko may pinagdadaanan ka, pero mangarap ka ulit. You know, 9 years ago when I hit my rock bottom, ito na yung masasabi ko na pinakamatinding pinagdaanan ko sa buhay ko. Nawala lahat sa akin in just one snap of a finger na nagbago yung lahat. Feeling ko ako na yung pinakamalas na lalaki sa balat ng lupa. Parang ninakaw yung single stage of my life.
Tuwing titignan ko yung mga kaibigan ko sa Facebook, nakikita ko happy-happy sila, travel dito, travel dun, gaganda ng trabaho, kung saan sila pumupunta, di ba? Samantalang ako, ito, nag-aalaga ng anak, di ba? Hopeless. Lalo ko tinatanong sa Diyos, bakit Lord, ano nagawa ko to deserve a life like this? Feeling ko, yung mga panahon na yun, ang layo-layo ni Lord sa akin. But in spite of that, every Sunday, I kept on attending at the feast. Attend pa rin ako ng 10, LG pa rin ako ng LG. And it helped me so much to dream again and to stand up. It propelled me to stop living in the past and start moving on. Can we all stand up? As I wrap up this talk. Alam nyo, sobrang naalala ko to ng mga panahon na to. 9 years ago, one morning, nagbumising ako. Tapos nasa Tondo, Manila pa kami nakatira, wala pa kami sa Cavite noon. Alam niyo, narinig ko yung mga magulang ko, nag-uusap sila. Tapos pagkagising ko, sakto, sabi ng father ko sa mother ko, ang sabi niya, "Yang anak mo na yan, napag-iwanan na ng mga kapatid. Ano na bang mangyayari sa buhay niyan?" Grabe. Nung narinig ko yun, ano ba naman to, Lord? Unstoppable. Limitless na problema, limitless na sakit. Alam mo yun, halos maluha-luha ko nun. Awang-awa ako sa sarili ko. At ito pa, para dagdagan yung pain. Naalala ko noon, nung hiniram ng ex ko, yung si Rian, kasi sa akin na napunta yung anak ko noon eh. Nagkita kami sa isang fast food chain, yung may bubuyog. Diba? Nag-meet kami doon. Then nagulat ako, nung hinatid ko yung anak ko, nagulat ako, may kasama siyang lalaki. Grabe, di ba? Yung lalaki niya yung pinalit niya sa akin. Parang sabi ko, maging choosy ka naman. Joke lang, di ko sinabi yun. Pero nung time na yun, grabe, sobrang gigil na gigil ako. Gusto kong sabihin sa kanya, konting respeto naman. No, alam ko may bago ka na. Pero wag naman kasama anak natin. Di ba? I was looked down by my family, my relatives, and even my friends. I understand dahil sa nangyari sa buhay ko, even my parents are not so proud of me. I'm a failure. People around me multiply the pain that making me feel that I'm such a failure. Yes, life tested me. That experience pushed me. Life was so unfair. Life was hard. But you know, it became my biggest blessing. Dumaan ako sa matinding pagsubok na yon. And now, tanong sa akin, ano nangyari? God restored my life. When I say yes to Him, He restored my life. Doon, pinatunayan ng Diyos na kung hindi ka mag-give up sa pananampalataya mo, He is faithful. God is faithful. Yung malaking bagyo ng buhay ko na yun yung nagdala kung ano man ako ngayon. God has been faithful in my life, in my brokenness. He rescued me from that brokenness. And you know ano nangyari? God restored my finances. I landed into our corporate job, kumota ako, nagkaroon ako ng mga passive income on the side, and now nakapag-resign na ako, I now work from home na ngayon ako dahil doon. Mas nakakasama ko na yung anak ko, I have all the time. He restored my finances, and He restored my dignity.
Hindi ko in-expect na magiging preacher ako. He blessed me with amazing friends and mentors. At alam nyo ano pa yung naging blessing? He blessed me with an amazing and wonderful woman named Jessie. Nakita natin. Reflex ko lang yung napakaganda kong girlfriend. Alam ko, ayaw niya to. Ayaw niya na-expose ko siya eh. Pero ito yung time para i-honor kita. Salamat dahil minahal mo yung anak ko. Salamat dahil tinanggap mo yung broken past ko. Salamat dahil minahal mo ko ng buong buo. I experienced the grace and the love of God because of you at naging part ka ng malaking healing process ko. And I have a confession to make. Ask me what? Siya na yung huling babae mamahalin ko. Hindi pa ako magpo-propose. Wala pa ako sinsing. Pero totoo yun. Pinangako ko yun kay Lord. Araw-araw ako nagdado sa Lord. Ito na yung babae na huli kong mamahalin sa talang buhay ko. Ang pinakamalaga sa lahat ay na maayos kong napalaki yung anak ko. Parang commercial na McDo, di ba? Sponsored by Feast Lancaster. Grabe, hindi ko na-expect na kaya ko pala yun. Kaya ko pala talagang magpalaki ng isang anak. You know, nagkahiwalay man kami ng girlfriend ko, yung mother niya. I lost a relationship, but I gained a relationship with God. My greatest pain became my greatest platform to preach the goodness and the mercy of God. I became a wounded healer that blessed many solo parents like me. My personal message to those solo parents like me na meron kang pinagdala katulad ko, I really salute you na kinakaya mo yan. Dahil hindi madaling magpalaki ng isang bata, ng anak. Parent, I say parent, because you will be both mother and a father. And it's not an easy job. But God knows you're a strong person, kaya niya binigay sa'yo. Kung iniisip mo na mag-isa ka, pinapalaki ang anak mo, hindi totoo yan. Dahil kasama mo ang Diyos sa pagpapalaki ng anak mo. At yun yung nangyari sa akin. God will never ever leave you nor forsake you in your trials. And for those people na hindi solo parent pero meron kang malaking pinagdadaanan, friend, amid your trials, amid your crisis, there is still hope, and you need to dream again. Tanong sa akin, bakit? Because we have a God of many chances. Though you failed in the past, God is still in control. Your future is in the hands of God. In your story, God will use it for His greater glory. Amen. You know that all things work for good to those who love God. And as we worship today, can we all lift both our hands? And imagine that the God that you serve, the God that is merciful is in this place. I hope na na-bless at na-inspire ka dyan sa talk na shinare ko sa'yo. It's my privilege na ma-share sa'yo yung naging buhay ko last 10 years ago. At pwede mo tong i-share sa mga tao na alam mo na kailangan nila itong message na to. Okay? So, after ng vlog na to, make sure na i-check mo yung mga iba ko pang vlog dyan sa may video section. And if you want to be part of my supporters group para makagawa pa ako ng mga vlog na katulad na to, you may just click the join button sa baba ng video na to. Okay? So, thank you and God bless you more abundantly. Mga ka-faith, this month of October, meron tayong October opening sale. Makakaabil ka ng less 4% discount sa lahat ng mga merchandise item natin. So, pwede kang bumili ng t-shirt, mugs, hoodies, and cup.
sa ating merchandise store. So, ang gawin mo lang, gamitin mo lang tong coupon code na OCT Launch. So, i-type mo lang yan, yung coupon code na yan, para ma-avail mo yung ating 4% discount. Para makabili ka na ng ating mga merchandise item, ang gawin mo lang, i-click mo lang yung link na makikita mo sa may description box or sa may comment section. Ilalagay ko yung link na yon. Available tayo COD nationwide for Philippine orders only. Kung taga-ibang bansa ka naman, meron din naman tayong international store, pero hindi kasama dun yung ating coupon code. So, for Philippine orders only lang yung ating coupon code. A part of the proceeds will be given to a chosen ministry. Okay, so hindi ka lang mag-enjoy sa ating mga merchandise item, kundi makakatulong ka din na maging blessing ka sa ibang tao. Okay, so thank you so much. May God bless you more abundantly. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.